Binangga ng isang bus ang isang van sa Quezon City bago ito sumalpok sa isang kainan at sinagasaan pa mga tao sa kalsada. 2 patay, kabilang nga isang buntis. 12 naman ang sugatan. Sinuspindi na ng LTFRB ang kumpanyang may-ari ng nakadisgrasyang bus. Walang kamalay-malay ang mga pedestrian sa kanto ng Commonwealth Avenue at Mindanao Avenue sa Quezon City na malalagay sila sa panganib ng banggain ng isang bus ang isang pampasaherong van. Base sa investigasyon, nangyari ang insidente pasado 6:00 ng umaga kanina. Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita ang paggalaw ng mga sasakyan sa intersection. Biglang dumating ang bus at binangga ang van. Kinaladkad ko po may papunta dito sa gilid. Kaya ito nakasampay yung sasakyan ko dito sa may gutter. Mula ho yan sa gitna. Dumiretso pa ang bus sa isang kainan sa tabi ng kalsada at nasagasaan ng mga taong nasa gilid lang noon ng daan. 2 ang patay, 1 lalaki at 1 babaeng 6 na buwang buntis. Sinubukang isalba ang sanggol pero namatay rin kalaunan. 12 naman ang sugatan, 6 sa kanila ang sakay ng pampasaherong van, habang ang 5 iba pa kasama sa mga nakatayo lang sa gilid ng kalsada. Ayon sa isang pasahero ng bus, mabilis ang takbo ng kanilang sasakyan. Yung pagpunta dito sa may yung dun sa kalsada na yan mabilis na kasi halos maluwag kasi. Pero giit ng driver ng bus na si Mark Asidera, Hindi po gaano kabilisan po yun, sir, kasi nawalan po ako ng preno. Inaagapan ko po na mapahinto yung bus. Pababo po yun. Tsaka po siya bumilis kasi po wala na po preno. Apak po ako ng apak. Kasi nakita ko kanina may preno naman yung bus. So baka drivers problem negligence. nahaharap si Asidera sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and multiple physical injury. Binisita ni LTFRB Chairman Winston Hines ang mga sugatan na dinala sa ospital. Napag-alaman niyang ang bus ay bahagi ng 30 bus na binili ng Martel Bus Company sa isa pang kumpanya. Ipinag-utos na ni Hines na suspindihin ang operasyon ng naturang bus company. Ang Martel Bus Company nangakong sasagutin ang gasto sa pagpapagamot sa mga nasugatan at magbibigay raw sila ng tulong sa pamilya ng mga nasawi. Pero giit ng kumpanya, maayos ang preno ng kanilang bus, taliwas sa unang sinabi ng kanilang driver. May nadisgrasya ring pampasaherong bus sa Mataas na Kahoy, Batangas. 6 ang patay matapos bumangga sa puno ang sinasakyan nilang bus. Isinugod pa sa ospital ang isa sa kanila pero idiniklara siyang dead on arrival. 38 naman ang sugatan sa insidente ayon sa Batangas Police. Base sa investigasyon ng pulisya, nawala ng preno ang bus kaya nawala ng kontrol ang driver hanggang sa bumangga ito sa puno. Wala pang pahayag ang driver pati na ang kumpanyang may-ari ng bus. Patuloy na ginagamot ang mga sugatan sa iba't ibang hospital.